Canada, isang pangitain ng pag-asa. Bulag na Kongregasyon, November 4. Mga Gawa Kapitulo 20 Bersikulo 35. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Si Nina at ang kanyang asawa na si Kevin ay nakatira sa isang mataas na apartment sa Toronto, Canada. Sa maraming paraan ay namumuhay sila ng normal. Ngunit isang bagay ang naiiba. Si Nina at Kevin ay may kapansanan sa paningin. Hindi alam ng mga taong may paningin kung paano makikipag-ugnayan sa mga taong bulag, sabi ni Kevin. Parang napakalayo natin sa kanila. Gusto kong sabihin sa mga taong may paningin na mangyaring makipag-usap sa amin, makipagkaibigan sila sa amin. Ilang taon na ang nakalilipas, hiniling sina Kevin at Nina na tumulong sa pagtatatag ng isang Adventist na kongregasyon para sa mga may kapansanan sa paningin. Ang layunin ng simbahan ay akayin ang mga bulag kay Hesus at magbigay ng emosyonal at espiritual na pagpapagaling at pag-asa sa pamamagitan ng kahangahangang biyaya ng Diyos. Ang grupo na kilala ngayon bilang Hope Vision Fellowship ay binuo upang matugunan ang mga pangangailangang ito. Ngayon ang mga bagong bisita ay regular na dumarating sa kanilang mga pintuan dahil alam nilang tatanggapin sila dito at pakiramdam nila na ligtas dito. Sa sarili nitong simbahan ngayon, ang Hope Vision Fellowship ay maaaring magbukas ng pinto sa mas maraming paraan para tulungan ang mga may kapansanan sa paningin. Maraming taong may kapansanan sa paningin na nangangailangan ng kanlungan mula sa mga hamon na kinakaharap nila araw-araw, dagdag ni Nina. Gusto kong maramdaman nilang tinatanggap at minamahal sila. Karamihan sa mga taong dumadalo sa simbahan ay hindi mga Adventista. Dumating sila dahil pakiramdam nila ay ligtas sila doon. Ang kongregasyong ito ay higit pa sa pagtugon sa mga espiritual na pangangailangan ng ating komunidad. Tinutulungan din namin sila na matugunan ang ilan sa kanilang mga pisikal na pangangailangan. Si Pat, isa sa mga founding member, ay naghahanda ng mga food bag para may uuwi ng mga miyembro. Karamihan sa aming mga miyembro ay hindi kayang bayaran ang ilan sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay, sabi ni Pat. Ang ilan ay umaasa sa mga bangko ng pagkain, ngunit hindi sila palaging makakarating doon. Kaya, sinusubukan naming tulungan silang makuha ang kailangan nila at bigyan ng balanse ang kanilang buhay. Hinihipo ni Hesus ang mga may kapansanan sa paningin at sa pandinig, pinagagaling sila at tinatawag silang sumunod sa Kanya. Gusto niyang gawin din natin ito. Hinihiling ng Diyos sa Kanyang mga tagasunod na ibalik ang kanilang mga ikapo at magbigay ng regular at sistematikong handog na tinatawag na pangako. Ibinibigay namin ang pag-aalay sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan at nagtitiwala sa Diyos na gamitin ito sa lokal, regional, at internasyonal ayon sa kanyang nakikitang angkop. Siya naman ay nangangako na tutustusan ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. Filipos Kapitulo 4 Bersikulo 19, at ang ating pananampalataya na aakitin ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo upang mahanap ang kanilang daan patungo sa paanan ni Hesus. Magbigay tayo ng kusa at pagpalain ng sagana.